Aling Irene's point of view. Dinalhan ko po kayo ng kape, senyorito. Dahan-dahan kong nilapag ang kape sa lamesa. Hindi maiwasan ni Aling Irene na makaramdam siya ng matinding takot sa kanyang sarili nang makita niya ang binata na walang imik na nakaupo sa upuan na gawa sa matibay na kahoy. Tumayo siya sa gilid ng binata habang hawak-hawak niya ang tray. Lihim niyang pinagmamasdan ng binata na nakaupo ito sa beranda habang ang kanyang paningin ay nasa kawalan. Kita niya ang lamig at walang ekspresyon na mukha ng binata na tila ba galit ito sa mundo. Hindi na bago sa kanyang paiba-ibang ugali ng senyorito. Kilalang kilala niya na ito at alam niya rin kung papaano ito pakakalmahin sa tuwing nagagalit ito. Sa ilang taon niyang paninilbihan sa binata, ay tinuring niya na din itong isang anak. Nang mawala ang kanyang ina at ama, ay doon na nagsimulang magbago ang ugali ni Franco. Nawala ang mabait, maintindihin at mapagmahal na Franco na nakilala niya. Sa pagdating ng mga taon, naging mainitin ang ulo nito. Naging malamig ito sa lahat ng tao na nasa paligid niya. Ang lahat ng taong kumakalaban sa kanya, hindi niya yon pinapalampas. Naging madali sa binata na takutin ng mga tao sa paligid niya dahil maimpluwensya siyang tao at lahat ay kaya niyang gawin. Sa simpleng utos niya lamang sa kanyang mga tauhan, ganoon na lamang ang takot ng ibang tao sa tuwing nilalabag ang kanyang pinag-uutos at umiiwas na lamang sila para hindi nila makabangga ang binata. Napatakip na lamang ako ng aking ilong nang malanghap ko ang amoy ng sigarilyo. Nalulungkot siya na pagmasdan ngayon ng binata dahil pagkatapos ng mga nangyari, nagsimula itong manigarilyo at uminom. Makakaalis na kayo, manang. Malamig pa sa yelo na sambit ni Franco at hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Ramdam ko ang matinding lamig sa tuwing nakikipag-usap siya sa akin. Nagkibit balikat ang binata at umayos ito ng pagkakaupo sa upuan at sinulyapan niya ako ng malamig na tingin. May kailangan pa ba kayo, Aling Irene? He asked coldly. Napalunok na lamang ako at pinaglalaruan ko ang aking mga daliri para maibsan ang kakaibang kaba at nerbiyos sa aking puso. Sinalubong ko ang nakakatakot at napakalamig na tingin ng senyorito. Magpapaalam po sana ako sa inyo, senyorito. Ani ko, hindi man lang kumura pang binata habang nakatingin na sa kanya. Mas lalo akong kinabahan sa kanyang harapan. Uuwi muna ako sa amin dahil nagkasakit ang aking bunsong anak. Wala kasing magbabantay at mag-aalaga sa kanya at sa aking mga apo. Mahinang pakiusap ni Aling Irene. Labis akong nababahala dahil sa balitang ikinuwento sa kanya ng kaibigan. Nang puntahan siya nito kahapon para ikwento, ang balita na nangyari sa kanyang anak at apo. Matagal na siyang byuda. Meron siyang anak na 2 at parehas na babae. Ang panganay ay si Bea at mayroon itong isang anak at nakatira ito sa malayong bayan. Ang sumunod naman ay ang bunso niyang anak na si Sandy. 4 ang anak nito, na pawang maliliit pa. Ang anak niya lang na si Sandy ang malapit niyang anak at siya na lamang ang nagtayong ina at ama sa mga anak nito. Dahil 5 taon na rin ang nakalipas, simula iwan nito ng kanyang asawa. Ikinuwento sa kanya ng kanyang kaibigan na nasa ospital ang bunso niyang anak dahil tinamaan ito ng dengue. Labis siyang nag-alala at nababahala dahil walang magbabantay sa kanyang anak at mga apo. Pwede bang saka na kayo umuwi ng inyong bayan kapag nakabalik na ako dito sa mansyon? Uwi ka ni Franco, kaya napatingin dito si Aling Irene. Ano pong ibig sabihin ninyo, senyorito? Naguguluhan kong tanong dito. I'll be leaving tomorrow. I will be on Manila for 1 week to take care of something. Sikasuhin ko ang importanteng trabaho sa kumpanya. Tuloy-tuloy na sagot nito. I just want to ask you a favor. To stay here for a while when I'm gone para bantayan at asikasuhin si Cindy. Ikaw lang man ang Irene ang maaasahan at mapagkakatiwalaan ko pagdating sa ganyang bagay. Kilala mo naman si Cindy. Nagagawa at gagawa siya ng paraan para suwayin ako. Biglang bumagsak ang aking balikat sa sinabi ng binata. Labis akong nababahala at nalulungkot sa sinabi nito. Kahit gusto ko man na manatili dito ng matagal, pero kailangan siya ngayon ng apot ng kanyang anak. Hindi niya alam kung sinong pipiliin niya sa sitwasyon na ito.
Pero senyorito. Okay, never mind. I will give you a 2 weeks leave. Mahina at matigas na sambit ng binata. Kaya napatingin ako sa kanya. Pwede na ho kayong umuwi bukas sa inyong probinsya para puntahan ang inyong anak at apo. Bibigyan ko kayo ng pera at allowance para sa kailangan niyong bilhin. Ako na lang ang gagawa ng paraan kung sino nga atasan kong magbantay kay Cindy kapag umalis ako. Sagot ni Franco at parang hinaplos ang aking puso sa tuwa dahil sa sinambit ng binata. Labis akong natutuwa dahil sa kanyang sinabi. Dahil bibihira lamang itong payagan na umalis. Maraming salamat, senyorito. Maraming salamat. Naluluha akong sambit dahil sa tuwa at saya. Binalik na muli ng binata ang kanyang atensyon sa magandang bakuran habang iniinom nito ang kapeng tinimpla ko sa kanya. Tahimik ko lamang na nililigpit ang baso, platito at kutsara na ginamit ng binata at nilalagay lahat ng yon sa tray na aking hawak. Palihim ko ang sinulyapan ng binata na gayon bumalik ang napakalamig nitong ekspresyon. Pero bigla akong napaitlag nang makita ko ang matamis ng ngiti na sumilay sa kanyang labi habang nakapako ang kanyang paningin sa bakuran na para bang may tinitignan siya. Biglang umarko ang aking kilay nang makita ko ang binata nang umiti ng napakatamis at napakaaliwalas. Napakasarap na pagmasdan ng kanyang matamis na ngiti na matagal na panahon na nawala. Parang biglang hinaplos ang aking puso sa tuwa. Napalihim siyang pinagmamasdan ng umiti. Bakit kaya siyang umiti? Ano kaya ang dahilan ng kanyang matamis na ngiti? Sinundan ko ng tingin ng kanyang pinagmamasdan at doon ako nagulat nang makita ko si Cindy na masayang pumipitas ng sari-saring mga bulaklak sa hardin. Doon nasagot ang mga katanungan sa aking isipan. Napakasarap na ikay pagmasdan ng umiti, senyorito. Matagal na panahon na rin ang nakalipas simula nang makita kitang umiti. Sana ganyan kasaya at kaaliwalas. Hindi ko maiwasan na nasambit ang katagang yon sa binata at tinignan ko siyang nakaupo pa rin at walang imik. Simula nang dumating dito sa mansyon si Senyorita Cindy ay napapadalas ang inyong pagngiti habang nakatingin sa kanya. Sambit ko, totoo naman iyon. Simula nang dumating sa mansyon si Senyorita ay doon ko nasaksihan ang paunti-unting pagbabago ng binata. Bibihira na itong magalit at para bang bumalik na ang kanyang dating ugali. Madalas ko rin siyang nauhuling nakatingin ng palihim sa dalaga na may ngiti na nakasilay sa kanyang labi. Biglang nawala ang matamis na ngiti na sumilay sa labi ng senyorito nang sinabi ko yun. Bumalik ulit ang napakalamig nitong ekspresyon. Tapusin niyo na ho ang inyong mga gawain para maaga kayong makaalis. Matigas na sambit nito at tumango na lamang ako. Yumuko ako sa harapan ng binata, hudyat ng paggalang at nagsimula na akong maglakad paalis na may ngiti na sumilay sa aking labi. Cindy's point of view. Pagpasok ni Cindy sa silid ng binata, ay doon sumalubong sa akin ang lalaking pabango ng binata sa kabuang kwarto. Bigla akong napatigil nang makita ko itong nag-iimpake ng kanyang mga damit. Nilagay niya ang kanyang mga damit sa maletang nakalagay sa ibabaw ng malaking kama. Tahimik ko siyang pinagmamasdan at nakasuot siya ng isang itim na pantalon at isang blue and white long sleeve. Napakagulo din ng kanyang buhok at sabayan pa ng napakaapil at gwapong mukha ng binata. Hindi halos mawala ang tingin ko sa kanya dahil perpekto siya sa aking paningin kahit pa napakasungit niya sa akin. Mawawala ako ng mahigit 1 linggo just to take care of something. Sagot nito habang abala siya sa pag-iimpake. Bigla akong natigilan sa aking kinatatayuan nang marinig ko ang malamig nitong boses. Sinarahan niya ang maleta at pagkatapos ay humarap sa akin. Simon and Raul will be in charge of you while I'm gone. They will monitor you 24/7 just to make sure that you'd never cause any trouble again. Tuloy-tuloy na salaysay ng binata, kaya bumagsak ang aking balikat. Akala ko'y okay na ang lahat kapag mawawala ng ilang araw ang binata. Pero nagkamali pala ako dahil naroon si Simon at Raul para bantayan ako. Sila lang naman yung bodyguards na naatasan na bantayan ako noon nung sumama ako kay Manang Irene na kumuha ng prutas at gulay sa hasyenda. Do you understand me? Nakakasindak na tanong ni Franco sa akin, kaya napatalon ako sa pagkagulat. Opo. Nauutal kong sambit
at kita ko ang pagkasulubong ng kilay ng binata habang nakatingin sa akin. Good. Maikli niyang sambit at sinimula na niyang isarado ang maleta na may lamang gamit niya. Nagsimulang humakbang ang binata papunta sa kinatatayuan ko. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba at nerbiyos sa aking puso dahil nakita ko na naman ang napakalamig at walang emosyon nitong muka. Bakit ho, senyorito? May kailangan ba kayo? Tanong ko dito at nakapamulsa lamang ang binata sa aking harapan. Wag kang mag-alala dahil hindi naman ako gagawa ng ikakagalit ninyo. Sambit ko rito. Really, ha? It is that make me gulp. What if you disobey my orders again? He said. Can you handle the consequences? Kilala mo ako, Cindy, kapag nagalit. Nilapit ni Franco ang mukha niya sa akin. Ramdam ko ang pagtayo ng balahibo sa aking katawan nang maramdaman ko ang mainit na hininga ng binata sa aking tenga. Afraid already? He whispered on me. That made my heart beat so fast. Nilayo niya ang mukha niya sa akin paunti-unti. Pero kahit ganun, hindi pa rin nawala ang nakakalokong ngiti sa binata. Nagulat na lamang ako nang bigyan ako ng isang mabilis na halik sa labi ng binata. Ang huli ko na lang ginawa ay ang maistatwa sa aking kinatatayuan. Pero dali-daling kinuha ng binata ang aking kamay at pagkatapos ay binigay niya sa akin ng kung ano. You can use this at gamitin mo to para magkaroon tayo ng communication. Ilang beses akong napapiyok dahil sa mga nangyayari. Nang mawala na ang binata sa paningin ko, ay doon lamang ako natauhan. Ano bang nangyayari sa iyo, Cindy? Pinilig ko ang aking ulo para iwaksi ang aking iniisip. Mabilis kong tinignan ang aking kamay para tignan ko anong binigay sa akin ng binata bago ito umalis. Nabigla ako nang makita ang isang mamahali na iPhone. Napatingin ulit ako sa pinto na pinaglabasan ng binata kanina. Bakit? Bakit niya ako binigyan ng ganito? Bakit parati mo nalang nililito ang nararamdaman ko sa iyo, Franco? Wika ko sa sarili. Nagising si Cindy nang maramdaman ng matinding pagkahilo at pagduruwal. Mabilis kong tinakpan ang aking bibig at pagkatapos ay nagmamadali akong tumakbo papuntang CR at doon sumuka. Patuloy ako sa pagduwal na parabang ang sama-sama ng aking pakiramdam. Parang umiikot ang aking tiyan dahil sa sama ng aking pakiramdam. Papagsak akong napaupo sa malamig na tiles habang nakahawak sa aking bibig. Ramdam ko ang matinding panghihina ko dahil sa nangyari. Matamlay akong tumayo para pumunta sa sink para linisan ang aking sarili. Nang matapos akong napahilamos, ay humarap ako sa salamin na kaharap ko lamang at doon namuo ang katanungan sa aking isipan. Wala naman akong nakain na masama para dumuwal ng ganito. Bakit kaya ako naduwal ng ganito? Bigla akong napahinto at bumilis ang tibok ng aking puso sa kaba at takot na kumubli sa aking puso. Hindi kaya buntis ako? Naguguluhan na saad ng binata. Clarissa's point of view. Here are the files that you asked me. Kasama na rin dyan yung sales at marketing ng company. I paused a bit and simply glanced at Franco sitting in front of me. Nakatingin siya sa kawalan na tila ba may iniisip. Tinukod ko ang aking siko sa ibabaw ng lamesa para tumambad sa kanyang aking pinagmamalaki para makuha ng husto ang kanyang atensyon. Sinadya ko pa talaga magpaganda ng husto at magsuot ng isang kulay asul na bestida na sobrang ikli at kitang-kita ang aking pinagmamalaki para makuha si Franco. Tiyak kong uubra itong ginagawa kong pangaakit sa kanya dahil gagawin ko ang lahat para mapa sa akin ang binata. Simula nung mga bata pa kami, ay may lihim na ako noon na paghanga sa kanya. Hindi lang sa napakagwapo niya kaya't ko siya nagustuhan. Nagustuhan ko siya dahil napakabait niya at siya yung knight in shining armor ko na matagal ko nang hinihintay. Hanggang sa lumaki kami, ay mas lalong lumalim ang paghanga at paggugusto ko kay Franco. Gusto ko na siyang kauna-unahan at kahuli-hulihang lalaki na magdadala sa akin sa altar para ako'y pakasalan. Alam kong hindi niya ako gusto, pero wala akong pakialam dahil alam kong matututunan niya rin akong mahalin sa bandang huli. Gagawin ko ang lahat para mapa sa akin si Franco at hindi ko hahayaan na may ibang babae pang kumuha sa kanya. Nakausap ko na ang kapatid ko
At sinabi niya sa akin na uuwi siya ng Pilipinas sa makalawa dahil marami pa siyang inaasikaso ngayon sa ibang bansa. Malambing ko pang saad sa binata. And we're going to Batangas tomorrow for the wine tasting. And my dad wants to talk to you regarding of business. Are you free tomorrow, Franco? Malambing kong tinig dito at kinagat ko ang ibaba kong labi para mapansin niya ang kagandahan kong taglay. Pero napakunot na lamang ang aking noo nang makita ko siyang tulala at para bang napakalalim ng kanyang iniisip. Franco? Tawag ko sa kanya pero parang hindi niya ako napansin. Franco, are you with me? May inis sa aking tono dahil kanina niya pa ako hindi pinakikinggan. Ano bang nangyayari sa kanya? At sino bang laman ng isipan ng binata? Hindi pwede to. Dapat nasa akin lang ang atensyon niya. Inis na wika ni Clarissa sa kanyang sarili. Ano kaya ang reaksyon ni Franco kapag nalaman niya ang hinala ni Cindy na buntis siya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.